po, Luzon, Visayas at Mindanao. Lumabas saglit, ngunit inaasahang papasok muli bukas sa Philippine Area of Responsibility ang Super Bagyong Julian. Kaya naghahanda pa rin ang Batanes na pinakanapuruhan ng bagyo. Nasa state of calamity na ang lalawigan at hirap sa supply ng kuryente, tubig at komunikasyon at kaya umaapila ng tulong. Yan ang balita at ating tutukan. Walang patawad ang bagyong Julian sa Batanes. Ramdam sa mga bidyong kuha kahapon ang hagupit ng hangin sa Basco, Batanes. Parang papel lamang na winasiwas ang ilang yero. Sa lakas ng ulan, halos wala nang makita sa paligid. Pinasok din ng hangin at ulan ang opisina ng PDRRMO. At bagamat nakaligtas sa mga bahay na bato sa bagyong umabot sa signal number 4, hindi ito kinaya ng mga modernong bahay na gawa na sa mga kahoy at yero. Mas marami na ganyan sa Basco kaya halos walang natira sa kanila. Ilang residente pa ang sugatan. Namatay din ang ilang alagang hayop, tumaob ang ilang tricycle at motorsiklo, at natumba ang maraming puno. Ang matandang kahoy nga ng balete na nakaligtas na sa maraming bagyo, tuluyang pinadapa ng bagyong Julian. Tinuklap din ng bagyo ang bubong ng simbahan ng munisipalidad ng Uyugan, kaya nawala ng matibay na proteksyon sa nagpapatuloy pa ring ulan kanina kahit wala ng bagyo. Iniwan nitong wasak ang lampas 2,000 bahay roon na limitado ang kuryente, tubig gripo at linya ng komunikasyon sa ngayon. Kaya emosyonal si Batanes Governor Marilu Cayco sa panayam sa DZWB. Iba ito kasi masyado siyang matagal. Sobrang nakasira ng mga bahay dito at sobrang lakas ng ulan na nagkaroon. First time din namin na malakas ang flood namin dito sa Batanes. Ako'y very emotional dahil kitang-kita ko kung gaano kabilis masira ng bagyo ang mga kabahayan dito sa Batanes. Yero at kahoy na ang maraming bahay dahil hindi na sila pinapayagang manguha ng mga aggregate sa mga bato matapos ideklarang protected area ang Batanes. Gumagana naman ang airport kaya humihingi rin ng tulong ang Batanes sa national government. Nagdeklara na ng state of calamity ang lalawigan ng Batanes pero ayon kay Governor Cayco, hanggang ngayon ay hindi pa sila nakakampante. Ayon sa DSWD, nakapag-reposition sila ng mga food packs para sa mga bayan ng Ibana, Uyugan, Itbayat at Sabtang sa Batanes. Oras daw na bumuti ang panahon ay ihahatid nila ang mga ito sa mga may kailangan. Ang GMA Kapuso Foundation ay pupunta rin sa Batanes upang maghatid ng tulong sa mga naapektuhan ng bagyo. Para sa GMA Integrated News, ito si Athena May Duhay Lunsod, nakatutok 24 oras.